Maraming mga lahi sa buong mundo ang may sariling bansa, may mga Pranses sa France, Hapon sa Japan, at Pilipino sa Pilipinas. Pero paano kung may isang malaking grupo ng tao, may sariling wika, kultura, at kasaysayan, pero wala silang sariling bansa? Iyan ang nangyari sa mga Kurds. Pero bakit nga ba walang sariling bansa ang mga Kurds? Sa video o paliwanag na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan, heograpiya, politika, at mga salik kung bakit hanggang ngayon, nananatiling walang sariling estado ang mga Kurds. Ang mga Kurds ay isa sa mga pinakamalaking ethnic group sa buong mundo na walang kinikilalang sariling bansa. Tinatayang nasa 30 hanggang 40 milyon ang populasyon nila, at nakakalat sila sa 4 na pangunahing bansa, Turkey, Iran, Iraq, Syria, may ilan din sa Armenia, Azerbaijan, at mga bansang kanluranin bilang mga refugee. May sarili silang wika, ang Kurdish, at kakaibang kultura, musika, tradisyon, at pananaw sa buhay. Ang lupang kanilang tinitirhan ay tinatawag na Kurdistan. Ngunit ito ay hindi isang opisyal na bansa kundi isang rehiyon na hati-hati sa mga nabanggit na bansa. Bakit nga ba walang Kurdistan bilang opisyal na bansa? Balikan natin ang kasaysayan, lalo na pagkatapos ng World War I. Nang bumagsak ang Ottoman Empire, nahati-hati ang mga teritoryo nito. Noong 1920, sa ilalim ng Treaty of Sevres, ipinangako ng mga Allied powers na magkakaroon ng pagkakataon ng mga Kurds na bumuo ng sariling estado. Ngunit hindi ito natupad. Pagkalipas lamang ng 3 taon, sa Treaty of Lausanne, 1923, ang huling kasunduan na nagtatatag ng bagong borders, hindi na isinama ang pagbuo ng bansang Kurdistan. Ang mga bagong nabubuong bansa gaya ng Turkey, Iraq, Syria, at Iran ay tumutol sa pagkakaroon ng hiwalay na bansang Kurd. Ayaw nilang mawala ng bahagi ng kanilang teritoryo. Dahil sa kawalan ng sariling estado, matinding diskriminasyon at pagsikil ang naranasan ng mga Kurd sa iba't ibang bansa. Sa Turkey, ipinagbawal noon ang paggamit ng wikang Kurdish. Ang mga bata ay tinuturuan lamang sa Turkish. Sa Iraq, noong panahon ni Saddam Hussein, libo-libong Kurds ang pinatay sa isang kampanya ng genocidal na tinatawag na Anfal campaign noong dekada 2080. Sa Iran at Syria, pinipigilan din ang pagkilala sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang lahi. Marami sa mga Kurds ay lumaban sa pamamagitan ng pagbuo ng mga militanteng grupo at autonomous regions, ngunit laging tinutulan at pinigil ito ng mga gobyerno. Hindi pa rin sumusuko ang mga Kurds. Sa Iraq, mayroong tinatawag na Kurdistan Regional Government, KRG, na may sariling pamahalaan, hukbo, peshmerga, at ilang kapangyarihang politikal. Noong 2017, nagsagawa sila ng referendum kung gusto ba ng mga tao ng independence, 77% ang bumoto ng oo, ngunit hindi ito kinilala ng pamahalaang Iraqi at ng internasyonal na komunidad. Sa Syria, dahil sa gulo ng civil war, ang mga Kurds doon ay nakapagtatag rin ng autonomous zone na tinatawag na Rojava, ngunit ito rin ay bantang-banta ng Turkey at iba pang puwersa. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, walang major global power ang ganap na sumusuporta sa pagtatayo ng bansang Kurdistan. Takot ang mga bansang may Kurdish population na baka ma-inspire ang kanilang mga Kurds na humiwalay. Sa madaling sabi, ang mga Kurds ay walang sariling bansa dahil sa pinaghalo-halong dahilan ng kasaysayan, politika, at heograpiya. Kahit sila ay may malinaw na pagkakakilanlan bilang isang lahi, ang kanilang lupang tinuturing ay nahati-hati sa 4 na makapangyarihang bansa, na ayaw magbigay ng teritoryo o kapangyarihan. Hanggang ngayon, patuloy silang nakikibaka. Ang kanilang hangarin ay hindi lang pagkilala, kundi kalayaan at dignidad. Ngunit sa isang mundong puno ng interes ng kapangyarihan, ang pagkakaroon ng sariling bansa ay hindi lang usapin ng karapatan, kundi ng lakas, alyansa, at tiyempo. Kung gusto mong mas makilala pa ang mga istorya ng mga taong katulad ng mga Kurds, na lumalaban para sa pagkakakilanlan at kalayaan, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa aking channel, at i-share ang video na ito. Salamat sa panunood, at huwag kalimutan, ang kasaysayan ay hindi lang nakaraan, ito rin ay aral para sa kinabukasan.